Mapagpalang araw guys, another client naman tayo na Toyota Fortuner. So ang problema is no drive, walang atras, walang abante, and then may nasa takbo at walang hatak. So ito yung mga commonly issue sa mga automatic transmission, especially sa mga clutch box, clutch lining, valve body. Ito po yung nagiging main cause, yung kanya mga shifter solenoid. So marami po maging possible cause. So samahan nyo ako sa basic point of tutorials kung ano po yung maiaambag ko sa inyo, kung ano yung pag-aaralan natin dito guys about naman sa mga shift solenoid, yung kanyang tinatawag na piston, and then yung mga check balls, yung mga importante guys, especially yung valve body plate at saka yung mga gasket kung paano natin na kakabit at paano ito mai-align at paano ito i-assemble step by step. So hindi ko man ma-videohan isa-isa, mahalaga makuha nyo lang kung paano ko tinira. Okay na. Okay, so tara, let's start, let's do it. Pasok. So ayan na guys, na malinis na. Tanggalin lahat ng alibaba. So nalinis na rin lahat ng piston. Pati itong malinis na rin. Tsaka itong plate. So ang gagawin natin guys, bubuhin natin. Okay, hindi ko mamabidyoan isa-isa. Mahalaga makita nyo lang kung paano tinira. Panalo na. So kailangan talaga ng konting background dito. Tsaka konting research kasi pag nagmali-mali kayo mag-assemble, mahirap talaga. Okay, kapit muna natin yung mga piston sa loob dito. Kapit ko muna.
Okay, so ayan na guys, nakabit na natin yung piston. Ayan. Tapos ito namang isa. Yun. So okay na siya. Tapos ito yung pinaka-main, ito yung pinaka-shifter niya guys. Tapos ito din yung isa. Ayan. Yung may lock. Lock din yan, yung mahaba sa kabila yan din to. So may kita mo may yung mga piston kasi may mga lock siya guys. Ayan. Sa kabila ganun din yung may check valve na nilagay natin yung una, tapos ganun din dalawa sila parehas, piston din yan, and then may lock. So yan ang ano niya doon sa kabila, yan may spring, piston din yan. Ito naman yung pinaka shift solenoid niya. So automatic na yan, naka-set up na siya guys. Yung piston na yan may lock. Okay, may spring sa loob na yan, pasok. And then ito din. Yan yung lan niya. Ito yung lock niya guys. Okay, so gawin natin, nakasimpuhin na natin ito guys. Let's go. So okay guys, ang gawin natin, magkakabit muna tayo ng gasket. So hindi pwede hindi kayo maglalagay ng gasket. So mostly sa mga mga ibang unit na transmission wala ng gasket, pero yung mga tulad ng mga Toyota na Fortuner na ganito na A340F or 0E, so may mga gasket yan guys. So hindi pwede walang gasket yan. So ito po yung forma niyan. Kailangan angkop talaga yan. Kailangan setting pagkatapos may kabit yung mga ano pa pwedeng ikabit yan, yung kanyang mga filter o strainer. So kailangan so lapat na lapat yan siya guys. So pagkatapos nyan, ikakapit mo na rin itong ito. So pwede na rin na yung mismong ito, pwede mo na rin isang ikabit dun sa kabila. Ayan. Pero papakita ko sa inyo muna kung ano yung forma nya, especially pag magkakapit yan ng check balls, at hindi kayo malito. So pag nakakapit nyo na yung pinaka plain nya, yung plate ng kanyang spacer plate, so saka mo na ilalagay ito guys. Yan. Ngayon, para hindi kayo malito yung check balls guys, napakita ko sa inyo kung ano yung forma niya naman, kung paano siya isa siya ilalagay. Kasi marami siyang mga pwedeng paglagyan, pero specific lang kasi yung function niyan. 10 check balls lang yan siya guys. So kailangan talaga alam mo kung saan mo siya ilalagay, kasi marami siyang butas. So magkamali ka ng lagay ng butas, magkakaroon ka ng problema yung sa kanyang shifting issue talaga yan guys. Okay, so sige, yan mo lang gawin natin, tapos pakita ko sa inyo kung paano gagawin. Tara. Okay, so ito na muna natin ilalagay ito. So spring muna dito, tapos ayan. So take note, dapat gumagalaw siya. Yan o. Pag hindi yan gumalaw, ibig sabihin stock up yan guys. Ano, okay? So sunod natin ilalagay is yung kanya ito. Yan, yung pinaka niya, filter. Tapos isa din. Yan. Dito yan. Okay. Sunod itong maliit. Yan. So dito yan. Yun. So okay na. So ang gagawin natin, sunod ilalagay natin is yung kanyang mga check balls. Okay, so ito na guys, ilalagay na natin yung check balls. So una dito yung malaki. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ayan, kompleto na. So ibig sabihin, pag nilipat natin yung check balls na yan dito guys sa kabila, ito naman ang magiging mangyayari niya. So
So ililipat ko muna guys para makita nyo kung ano yung forma naman dito, para hindi kayo ganyang malito. Okay, kasi once nga malagay yan, kailangan mo lang takpan yan para itatakip mo lang ganun. So itakip natin para makita nyo naman kung ano yung plaster niyan dito sa kabilang side. Okay, so gagawin natin dito ililipat para makita nyo kung paano yung position nya. So yung kanyang tawag niyan, yung kanyang gasket nga, instead na dito mo ilalagay is dito nilalagay guys, para makita nyo talaga kung paano ito tinira to. So ayan, ayun, yan, sentro na. Ayan. So ayan na, sentro na siya, di ba? So okay, ilalagay na natin tong mga check balls isa-isa. Unahin natin itong dalawang malaki. Yung dalawang malaki guys, dito nakalagay yan. So ayan na yung check balls guys. Ang format ng check balls, yan o, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so yan yung ano niya, location. So ang gawin natin guys, nandyan na yung ano, yung check balls. So ibinalik mo na mula kanina na nakita nyo dito na. So ibinalik natin dito. Ngayon ang gawin natin, tatakpan na natin yan. Yan. So kailangan siyang takpan. So ayan na guys, tinakpan na natin. So kailangan mong isentro. Yan. So nakasentro na siya. Makita mo yung mga check balls. So dito dadaan yung ano, yung kanyang ano. So ayan na, sentro na siya guys. So ang gawin natin, itataob na natin to para hindi tayo mahihirapan. Para yung check balls ang ano, tawag yan, safe na hindi mahulog. Okay, so hirap talaga pag isang kamay lang guys. I-set up ko muna. Ayan guys, lapat na lapat talaga siya, sentro na siya. Ayan. So ito, bali itataob lang natin yan para masarado na natin yung valve body. Okay, so itakip ko muna guys, tapos break tayo pag natakip na natin. So ganyan kalalabas niyan guys. So mas maganda na lang is yan, takip ko muna. So yan na guys, natakip na natin. So isisentro lang natin yan guys para sure ball talaga na maganda yung tira natin sa ano, sa check balls na. So ngayon gagawin natin, maglalagay na tayo ng mga bolt isa-isa. Lagyan tayo ng mga screw. So ayan na guys, ang gagawin natin, papasok na natin to yung isa. So, itong isang to dito to ilalagay. Ayun. Ayan, dyan siya ilalagay guys. Tapos yung lock nya, ayan. Yung lock nya naman, ayan, nakatapat yan siya dyan. So ito naman ang ilalagay mo ganun.
Yan yung pinaka-lock nya. So lalagay ka naman ito. Yan. Sikit. Yan, okay na. Sunod is kabila naman tayo. Yun. So ito na yung shift solenoid guys. Ito yung magbibigay ng shifting sa ilalim. Ayan. So wala na siyang o-ring. So salpak natin yung forma niyan pa ganyan. Oh. Ayan. Yan yung forma niyan. Kasi makita mo yung marking dito. Ayan. Ang marking yan, yan yung katama dito sa kuwan. Dito. Then, so hindi ka na malilito kasi nakamarking naman yung ano niyan. Yan. Tapos same lang din. Okay, lagay ka lang po. Ayan, mahaba. Okay, so higpit. Yun. Okay na. Okay na guys, so ang gawin natin, stop na natin. So dito tayo sa solenoid naman tayo. Okay, so ayan na guys, magkakabit tayo ng solenoid bulb. So kailangan bago yung uri nyo rito. Ano, kailangan bago yan. Ayun. Tapos ito sa kabila. Ayun, sentro. Tapos ito dito sa kabila. Ayan. Ayun, dapat may pitik. So okay na guys. Tira natin. So maglalak mo lang tayo dito. So ganun lang siya kasimple. Medyo mahirap lang siya pag hindi mo ganun kapisado. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong sawang suporta sa ating YouTube channel. So salamat at matapos na yung video, so paano meron kayong idea na natutunan. So please share my video, subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.